Good day sa lahat ng ating applicants. Welcome to Clean Edge Manpower Solutions. So right now, i-discuss natin ang mental health in the workplace. So may mga questions ako dito na nais ko sana na maging gabay natin sa ating discussion about mental health. So number 1, why your mental health matters. Okay, number 2 question is, what are the disadvantages of having unhealthy mindset sa physical, relational, and sa destiny ninyo? Okay? And number 3, how to cope with the psychological stress and burnout. So, ito yung mga i-discuss natin. So, to begin with, why your mental health matters. So, pwede niyong tanongin yung sarili niyo, bakit ba mahalaga yung mental health ko? From the word itself, mental health, ito yung totality kasi natin ng functioning natin on a daily basis of our lives. So, sa bawat araw ng buhay natin, sa journey natin sa mundong ito, nakabase kung magiging efficient ka sa trabaho mo, depende kung ano ang estado ng mental health mo. Also, sa relationship, also sa mga decisions na gagawin mo sa araw na yun, nakadepende yun sa estado ng iyong mental health. So, napaka-importante na binibigyan natin ng pansin ng ating mental health. Okay? Ano ba yung mga disadvantage of having unhealthy mindset? Ito naman yung pag-usapan natin ngayon. So, physical. So, I am a nurse by profession and I have seen yung mga patients na merong mga cancer na napaka-saya nila, mahaba yung buhay nila. So, yung mga patient naman na very depressed, medyo mas mabilis ang kanilang, yung progress ng kanilang sakit. Mas, yung iba pumanaw. So, physical. Sa ngayon, makikita ninyo ang daming mga may diabetes na, bakit maraming may kidney failure na, ang bata-bata pa. So, meron kasi siyang effect sa physical health ng tao. Kapag lagi kang stress, tumataas yung cortisol level mo sa katawan mo. Ano yung cortisol level? Meron siyang direct na kinalaman sa pagtaas din ng insulin. So, tataas ang blood sugar. So, kung laging mataas, nakaspike yung blood sugar, ano yung pwedeng mangyari sa katawan ng tao? Siyempre, yung pancreas, lagi siyang overwork. Na-stress siya, overwork siya. So, may kinalaman siya sa diabetes, may kinalaman siya sa kidney disease, okay? Meron din siyang kinalaman sa digestive issues. So, yung iba, napapapansin natin, meron silang, nagsasuffer sila sa acid, ganyan. So, meron pa akong mga nakita na may mga times, yung mga tao na during the time na sobrang stress nila, dun uma-attack yung uric acid nila. So, pansinin nyo kung meron kayong mga magulang na may uric acid during the time na sobrang stress sila. Doon, kinabukasan or just 2 days, ganyan, makikita nyo, umiika-ika na sila. So, ibig sabihin, this just proves to show kung gaano ka-importante yung mental health natin, no? Lalo na sa health natin. Kung concerned kayo sa inyong physical well-being, dapat uumpisahan natin sa ating mental health. Relationship naman, hurting people hurt other people. So, sometimes, di naman natin sinasadya na makasakit tayo ng kapwa natin, pero dahil nga sa tayo mismo medyo stress tayo mismo nasasaktan tayo, o parang use or abuse, hindi natin namamalaya na nasasaktan na natin yung kapwa natin through our words. Dahil nga, syempre, nandun na yung parang lagi kang meron kang wall. So, yung wall na yun, parang other people. So, sometimes, di naman natin sinasadya na makasakit tayo ng kapwa natin, pero dahil nga sa tayo mismo medyo stress tayo mismo nasasaktan tayo, o parang use or abuse, hindi natin namamalaya na nasasaktan na natin yung kapwa natin through our words. Dahil nga, syempre, nandun na yung parang lagi kang meron kang wall. So, yung wall na yun, parang nararamdaman yun ng kapwa natin eh. So, it pushes them away. Sometimes, even yung mga tao na totoo na nagmamahal sa'yo, minsan napupush away mo na. Sometimes, hindi natin gusto na ganun yung mangyari, diba? Pero, dahil nga sa poor mental health, yun yung nagiging effect. Dalawa na yan, no? Physical, sa relationship, also sa destiny. So, paano naman affected yung destiny? Kasi affected yung decision making natin eh. Kapag unhealthy yung mental health natin, yung mindset natin, if hindi siya tama. So, bakit affected yung destiny? Kasi sometimes, nagiging emotional tayo during the time na nag-decide tayo, like in the workplace, no? Sana meron ka ng opportunity para ma-promote. Pero, dahil yung mental health mo is hindi ganun ka-stable, agad kang nag-flare up.
So instead of being promoted, dahil sa attitude mo, hindi ka mapopromote. Kasi, syempre may mga situations like nadidisrespect mo na yung authority. So, would you think na mapopromote ka if ganun yung attitude mo? So, ang dami, di ba? Ang daming mga factors kung bakit kailangan natin na bigyan ng pansin yung ating mental health. Lalo na papasok kayo sa trabaho at napaka-importante na tignan nyo na. Okay ba yung mental health natin? Kung hindi, meron naman tayong solution dito. Okay, di-discuss ko din yan sa inyo. So, how to cope with psychological stress and burnout. Actually, kahit manood lang kayo ng Facebook, makakaramdam na kayo na parang nasak yung energy nyo, parang na-stress kayo, hindi naman kayo yung nakita nyo lang yung namarites nyo lang, yung nakita nyo sa newsfeed nyo. So, nakakadagdag na rin yan ng stress. So, paano ba tayo makaka-cope up dito sa psychological stress and burnout? So, go back to basic. Kailangan malaman natin ano yung composition natin bilang isang tao. Marami sa atin, para tayong nagro-role playing. So, kunyari nakita natin sa Facebook, isang influencer, ganito siya, so gagayahin natin. Ang dami na natin ginaya actually. Nakakapagod. Pagod ka lang. Go back to basic na lang. Ano yung basic? Ano ba yung composition mo as a person? Wag mo na hangarin to be the person na hindi naman ikaw. Yung mga tao na nakikita mo sa social media na gusto mo sana na gayahin, mapapagod ka kasi. If you will put a mask, if you will put your mask on and try to pretend na yun ka, so let's go back to basic. Ano ba yung composition mo? Bakit ka naging tao? Meron tayong spirit, soul, and body. Meron ka niyan. Meron kang spirit that is connected to God. Meron kang soul that has eternal life. At meron kang body. Sabi nga, sa dust tayo nagmula and sa dust tayo babalik. Okay, so ang body natin is temporary shelter natin. Ang soul natin is ito yung may eternal life. At yung spirit natin, ito dapat yung should be connected to God. Okay, so spirit, we belong to God, our master. Ano yung scientific proof? Ipapakita ko sa inyo sa screen. So, ang scientific proof na sinasabi ko dito is lahat tayo merong ganito. Okay? So, ito yung picture. The laminin. It is a cross-shaped structure that holds a person together. Itong shape na to, makikita ninyo sa picture is parang cross. Picture ng isang cross. Actually, totoo yan. Meron tayong ganyan. At itong laminin na to, it holds you together. Just like when you accepted Jesus in your heart as Lord and Savior, He can also hold your entire life and mind and heart together. Kung sa pakiramdam mo, pakiwari mo, sa buhay mo, para kang pinagpira-piraso, para kang di mo na alam paano mo pupulutin yung sarili mo, paano mo bubuuin yung sarili mo dahil sa mga bagay, experiences mo sa buhay. Let's go back to basic. The Lord can hold you together. Okay? May verse sabi sa Bible, "Come unto me, all of you who are weary and heavily burdened, and I will give you rest." Nakakatuwa, no? Si Lord, wala siyang dinesire na masama sa atin. Hindi siya galit, hindi siya naghahanap ng mali sa'yo, katulad ng ginagawa ng ibang tao sa'yo. Si Lord, ang gusto niya para sa'yo, magkaroon ka ng rest, magkaroon ka ng joy, magkaroon ka ng peace. Napakabuti ni Lord, and if you will just allow God to touch your heart, even right now, the Lord can make you whole. Another proof is yung paghinga mo. Every time na humihinga tayo, alam nyo ba na binabanggit natin yung pangalang Yahweh? Yahweh. So, yung every time na humihinga ka, katunayan yan na dinideclare mo na yung pangalan ni Lord na galing tayo sa Panginoon. So, kung ito yung katotohanan na galing tayo kay Lord, bakit natin ipupush away to be close to God? Actually, wala namang ibang gusto si Lord. Gusto niya lang to make you whole, magkaroon tayo ng buhay na payapa, masaya, satisfied. Yun na yung gusto ni Lord sa atin.
So sabi nga, how can you forsake or not acknowledge God when all that is within you manifests or mentions your connection with God? When you breathe. Yeah. Okay, try nyo. Sa kada paghinga nyo, Yahweh. Yun yung word na dinideclare natin. Okay? So, ano yung soul naman? Nabanggit ko yung composition natin. Meron tayong soul. This part of us is the one who has eternal life. Kaya nga very concerned ang God the Father sa atin. Kasi ito yung may eternal life, yung soul natin. Yung totoong tayo. Ito yung may buhay na walang hanggan. Ang buhay natin dito sa mundo is temporary. Wala tayong nakitang tao na nabuhay ng, hanggang ngayon, na nabuhay noon ng unang panahon ng Old Testament time or panahon pa nila kahit ng mga heroes natin no, sa Philippines. Lahat na sila namatay. Actually, yun yung destiny ng lahat ng tao. Ang may eternal life is ang soul natin. Kaya very concerned ang God the Father sa kaluluwa mo. Kaya nga binigay niya si Lord Jesus. Kaya nga si Lord Jesus nagsuffer siya on the cross to save us sa ating mga kasalanan. Para yung connection natin with God the Father is ma-reconcile ulit. Magkaroon tayo ulit ng connection with God. Because nung time na nagkasala si Adan at si Eva, nagkaroon tayo ng separation kay Lord because of sin. Lahat tayo nung pinanganak tayo may kasalanan na tayo. At hindi natin kayang i-redeem yung sarili natin through good works. Kahit na ano pa yung gawin mo na kabutihan, hindi enough yon para iligtas mo yung kaluluwa mo at maging passes mo yon para mapunta ka sa heaven. It's not enough. Kasi nga yung sinless blood ni Lord Jesus lang ang makakatubos sa atin. Hindi yung dugo natin, hindi yung effort natin. Pero yung sacrifice ni Lord Jesus na ginawa niya sa cross, in-offer niya yung buhay niya para magkaroon tayo ng eternal life. His life, para tayo magkaroon tayo ng eternal life. So, di ba napakaganda ng offer ni Lord sa atin? Wala siyang hinangad na anything bad sa atin. Gusto pa nga niya na makapunta tayo sa kaharian ni Lord, di ba? Hindi lang si Lord concerned sa eternal life natin. Concerned din siya sa ating life dito sa earth. Kaya nga very concerned siya sa estado ng soul natin. So, alam niyo ba na ang estado ng soul ninyo, malalaman ninyo based on what you feel? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Nade-depress ka ba? Alam mo ba na yung kaluluwa mo ang nade-depress? Kung ano yung nararamdaman mo, takot mo, pangamba mo, lahat ng gumugulo sa isip mo, lahat ng sitwasyon ng emosyon mo ngayon, yaan ang actual status ng kaluluwa mo. Sabi nga ni Lord, "Come unto me, all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest." Sabi pa yun sa dulong verse na yun, "And you will find rest for your soul." So there is a connection talaga about doon sa emotion natin at sa ating kaluluwa. Kasi yun na yung manifestation ng estado ng kaluluwa ng isang tao. If you want peace and joy, go to God. Sabi nga dito, surrender your life to Him. Allow Him to help your mental health. Sabi nga dito, allow Him to love you. Kaya allow lang natin sa Lord. Masyadong maraming mga bagay sa buhay na ng tao na sobrang stressful. Pero if you will just allow God na to work in your life, magbabago yung how you see life. Actually, even yung work ninyo, pag pumasok na kayo, nagtrabaho na kayo, iba. Magkakaroon ka ng inspiration para magtrabaho. Sabi nga sa Bible, in everything you do, put God first and He will crown your efforts with success. Sometimes na hindi ka man ma-acknowledge ng kapwa mo sa mga bagay na ginagawa mo. Pero si Lord, hindi niya inire-reject. Kahit nasabihin mo na, Lord, ito pong gagawin ko, na-offer ko to sa'yo. Lahat ng yan, acknowledge siya ni Lord. Lahat ng yan na in-offer mo sa Kanya, tatanggapin niya yan. Magiging masaya si Lord. Okay? Sabi nga dito, paano ba tayo makakakope? Ma'am, ano yung process? Anong gagawin ko? Kunyari na i-stress ka. Alam niyo ba ako, dumating din ako sa point na yon during the time na nag-work ako as a nurse. Ang gagawin ko, punta ako CR. I-pray ako kay Lord. Kung kailangan kong umiyak, iiyak ko kay Lord. Iiyak ko kay Lord yung nararamdaman ko. Kung masakit, yung nararamdaman nyo, kung gaano kayo ka-frustrated,
gaano kayo, kung naramdaman nyo na parang na-use, abuse kayo, okay, kung emotionally, parang para kayong pinagpira-piraso, when you go to God in prayer, alam nyo ba na meron tayong tinatawag na divine exchange? Yung divine exchange na yon is, actually, isa sa miracle yun ni Lord when we come to God. Siyempre, wala namang imposible kay Lord. During the time na ibinigay mo kay Lord yung mga sama ng loob mo, yung kabigatan mo, ibibigay naman niya sa'yo yung kapayapaan niya. Bibigyan ka niya ng peace, bibigyan ka niya ng joy. Basta kung ano yung offer mo kay Lord. Kung galit yan, mag-forgive ka, bibigyan ka niya ng, paparamdam niya sa'yo yung kapayapaan, paparamdam niya sa'yo yung love niya. Mararamdaman nyo ng puso nyo. Parang yung puso nyo kakalma. Alam niyo, hindi nyo naman kayang pakalmahin yung sarili nyo eh. Sinubukan ko din naman na napakalmahin ko yung sarili ko, my way. Pero hindi kasi kaya. So, babalik at babalik talaga tayo kay Lord. Sabi nga, looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Looking unto God. Minsan kasi tayo, Facebook eh. Pag na-stress tayo, pampalipas oras, para makalimutan, Facebook, hanggang pero hindi eh. Hindi naman na-address yung root cause. So, let's go to God in prayer. So, yung video na ipapakita ko sa inyo ngayon is about Father's Love Letter. So, gusto ko sana na pag pinanood ninyo itong video na to, isipin nyo na kinakausap kayo ni Lord. Isipin ninyo na ang mga verses na sasabihin dito is actual message sa inyo ni Lord. Ito yung mga verses sa Bible na pinagsama-sama para maramdaman natin tayo. Kahit ako kasi nung pinanood ko to, naramdaman ko yung pag-ibig ni Lord. Gaano tayo kamahal ng God the Father. Okay, so let's watch the video. The words you are about to experience are true. They will change your life if you let them. For they come from the very heart of God. He loves you, and He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter to you. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I'm familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me you live and move and have your being, for you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child, and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart, for it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine, for I am your greatest encourager.
I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I love that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me, and nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I'm waiting for you. Love, your dad, Almighty God. So ngayon na napanood nyo na yung video ng Father's Love Letter. Invitation niya ng Panginoon para makalaya tayo sa lahat ng mga mental torment na pinagdaanan natin sa mundong ito. In the past, mula nung bata kayo hanggang sa oras na ito, marami kayong mga bagay na kailangan isurrender kay Lord. Buksan niyo yung puso niyo sa Panginoon. Kasi kung bibigyan natin ng pagkakataon si Lord Jesus to deal yung mga issue sa puso natin, magkakaroon tayo ng kalayaan. Try to surrender that to God. Try nyo na ma-rewrite ulit yung buhay ninyo. Yung narrative ng buhay ninyo. Try natin na ibigay naman kay Lord ngayon yung journey na to para magkaroon tayo ng tunay na kalayaan sa ating mental health, sa ating journey sa buhay na to, at sa inyong journey sa career ninyo, magkaroon kayo ng maayos na relationship, maayos na health, okay, physically, magkaroon kayo ng maayos na decision making, magkaroon kayo ng stable mind, at magkaroon kayo ng kapayapaan sa puso ninyo. God bless sa lahat ng applicants and welcome to Clean Edge Manpower Solutions.